Okay, mga kabuktuan, let us hear the message from God through our brother Paul Golong. Okay. Thank you. Salamat ngayon kanda Ma'am Yin, ngayon kan Brother Rex, an amazing worship, ngayon an giving, praise God. So many are called but few are chosen. Diba? And salamat gyapon na Ginoo nga ani kita yan na nagkatitiro. Okay? Mapakayanan ako din hinuba din nagaampo na. Kaya ako lahat nagaampo, kaya ako la. At tanan kita din. Hinan din ko na kinukurian hin pagampo ito na nagpo-problema ka kon ano mo it pagampo, ano ba timigyayakan? May dapat didi kinukurian ba? Na diri ka maaram gusto mo mabaruan format nagunaw may dapat didi nakaunahon na ano ba sakto nga format at pagampo? Ikaw Ma'am Lizelle, ako gihapon, di ba? So, itaton niya na pag-aaraman niya na ang pulungan Diyos is pinaagihan pagampo. Then, mababaruan gyap natin yan na kung ano ang sakto nga pagampo. Eh, damo, mga taton, nababatihan yung pagampo. May dalawat, ibalan pagampuhan Hindu, ibalan pagampuhan Muslim, ibalan pagampuhan Iglesia ni Cristo, and Jehovah. Okay? Patigyapan ng Roman Catholic. Pero unang tanan, mapakayanan na ako, ano ba pagampo? What is prayer? So, according kan Charles Hodge, usay ni nga favorite nga theologian ni R.C. Sproul, nasa ringiya, theologian niya nga professor sa nga seminary o sa Princeton Seminary, sikat gapit nga eskwelahan. Nasa ringiya nga, prayer is the converse of the soul with God. So, amo ko na gamit it prayer. So, amin at aton pamaagi para kita, anaton kalag, makaistoryan naton anaton Dios. So, yan na, ang pagampo gihap, usag yapinin instrumento, hin pagdayaw ha Dios para han mga magturuo. So, instrumento gihap naton it prayer, to worship God. Yan amo gapit natatong pamaagi para makaistorya naton ang Dios. Na magkaadagap kita hin suok nga relasyon ha Dios. Kay tungod nga ada kita dita pinaging pagampo, ada mo gin susumatit imo halaram nga problema, an sobrang nga kalipay kasing-kasing. So pinagit prayer, nagkakaada ka man suok nga relasyon ha Dios. So yan na, ang pagampo, brothers and sisters, importante ya hinduro ha Kristohanon. Sugad man gihapon han mga disipulo ni Jesus Christ sa Old Testament. Okay? Kaya ang mga disciple ni Jesus Christ, di ha Bible, amot ko ibahay yung nakabasa na, nagpakayaner ha Ginoo, Lord, tutuloy kami kung paano magampo. Kaya, hit pagampo, ha Jewish culture, importante ha era hit prayer. Kaya dito manggod Jewish, dito manggod nagtikangan Old Testament. So mas na unahera kabaro partian pulong ha Dios. Siya na basahon naton ha Luke na nagpakayanan ni ang disciples ni Jesus. Now it came to pass as he was praying, Jesus was praying in a certain place when he sees that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. So, maupay ang hingyap hining disciple ni Jesus Christ. Ang nagpakaya na yan, Lord, tutdoy kami gyapit pagampo. So, akong gyap hinaot nga unta amo gyapit aton desire or hingyap na mabaro kita kung paano pagampo. Ano na nagtitingang pala ko na akong Christian life, inuhubya ko pagampo. Kaya diri ko naintindihan. Kaya mahubya. Di ba? Pero through time, through pag-araman pulong ng Diyos, importante talaga hit prayer. Okay? So yan na, importante nga mabaruan naton, di daha Ginoo, sakto nga pagampo. Kay kung diri nga ni sakto aton pagampo, imbis nga malipay ang Diyos sa aton, diri lugod malilipay ang Diyos sa aton. Kay tungod nga, diri sakto ang pamaagi
hanaton pagampo. Para sa lain nga verse na yakan ni Jesus Christ sa Matthew chapter 6 verse 5. And when you pray, you shall not be like the hypocrites. So, usa ito nga suguhan Ginoo nga pag nagampo kita, ayo kita pareyosit hipokrito. So, ano ba karigsigon hypocrites? Ito nga nagpapanggap. Diba? Kung taloy nga Diyos nun, kung taloy nga baraan nga tao, diba nga diri man nga yan, amo ito karigsigon hypocrites. So, nasi nga di, ano ba motive or intention ng hypocrites? Nasa nga Ginoo, for they love to pray standing in the synagogue and on the corners of the streets, that they may be seen by men. So, ang gusto hini nga hypocrites, makitan hirahan mga tao. Karigsigon, itera ginlalanat, pagdayaw han tao, kadamaan han tao. So, amin it karigsigon ni hypocrites. Now, which is, han time ni Jesus Christ, damuan mga hypocrites na yayaknan. Usa na iton Pharisee, Saduceo, ng mga scribes magturot duhan balaod. So, amin it intention hit mga hipokrito, gusto nila nila makitan hirahan mga tao. Nga pagdayaw nila, uy, kabuutan man ni konsihal. Diyos nun, maupay ko din nga tao. Di ba? Pero diri ko kasi sir brother nga hypocrite ka, example lang to ha. Diri dolag. So amin yan suga ato ng Ginoo nga ayaw kita puro parasit hypocrite. It motive it the way kita magpray. Na gusto naton nga i-appreciate kita, dayawon kita ibang mga tao. Na, di ba? So malit hiya nga intention. Kung na siya itong intention, karigsignon, tanan hipokrito ito. So, assuredly I say to you, they have their reward. Nakuha na nila reward. Next verse, but when you pray, when you pray, mga disciples ni Jesus Christ, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. So, ang gintutot na diyan Ginoo, diri karigsigon na diri na kita mag-aampo ha restaurant, diri na kita mag-aampo ha kalsada, diri na kita mag-aampo ha public, diri. Ang gusto ni tutduhan Ginoo, pag nag-ampo kita, kinahanglan it aton intensyon, kinasing-kasing nga gusto mo makaistorya naton Dios Amay. Yeah? Ito nga may daka pagtahod nga tinuod iti mo pag-ampuha Dios. Ang intensyon nimo na pagdayawon ng Dios Amay, diri ka naghihingyap o naglalanathan mga pagdayawhan mga tao. Okay? So amin it gintutotdo kini nga verse nga dapat magpray kita diri kita ito napaasi or na intention naton nga dayawon kita. Imbes nga madayawan naton Dios, ginaagaw lugod naton ginaagaw naton ang pagdayaw nga angayon ta Dios, gingka kadin naton haaton. So gustuhan Ginoo nga niya mga magsurunod ayaw niyo pagagawaan pagdayaw para ha Dios. Ang pagdayaw para lati ha Dios diri para haaton. Amen. Amen. So and then asing pangadi, and when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do. Vain repetition. Na maghihinakang kang pabalik-balik nga waray nga ngaton ba, halabat mo prayer pero waray ka direksyon. Bisan ikaw gihapon, diri ka maaramit, imo ginyayakan. Negets ba ya? Ito nga, paulit-ulit ka na lang imo pagyayakan, amitot, vain repetitions. So, naghihimon, vain repetition is hitin. Ang sigan kihitin, mga katutubo. So, amitot, prayer hit, mga katutubo, mga dadin at mga lugar na mga, ito nga, ito mga damot, mga tribu-tribu ba? So, ito ya. So, nakuhan hato ng Ginoo nga, diri kita magprayhin, do not use vain repetitions. Nga pabalik-balik, waray gamit, foolish talk ba? Foolish words. So, ito ya.
For they think that they will be heard for their many words. So it pag prayer, it pag ampuha Diyos, diri importante nga halaba. Kung diri ka sigdon nga, kung halaba ani mo prayer, mas malilipay ang Diyos. Diri tiya asyat basihan. Okay? Next verse. Therefore, do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. So, maaram na naton Diyos amay, all-knowing Hiya, maaram na aton kinahanglan. So, kumbaga, ayaw na pagdamo-damo ba nayakan ba? Ito nga, kung ano taday mo kasing-kasing, nga gusto mo aron ha Diyos, iyakan Hiya. So, yan asya ito na mga verses na gintot duha aton ang Ginoo, kung ano ang sakto nga motive, okay, ngan pamaagi hin pagampo. So, gad man na niya gintutdoan han mga disipulo ni Jesucristo. So, yan ang sunod, mababaruan naton ang proper content hit prayer. Gintutdugyap kasi ni han Ginoo kung ano ba't mga proper content it imo prayer. So, ang title natin yan na discussion is Prayer According to Jesus. Okay? Ang atong scripture passage yan Matthew chapter 6 verses 9 to 13. Verse 9, in this manner, therefore, pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. The grass wither, the flower fades, but the word of God shall stand forever. Let us pray. Dear Heavenly Father, you are truly amazing. Help us to glorify you, to be honored at this moment. And Father, we humbly that allow us to have understanding of your will based in a word. Let the Holy Spirit teach us. And we pray, humbly Father, that give us enlightenment. Let the Holy Spirit guide us sa naman pag-aram niya na. And Father, we ask for forgiveness of sin na adlaw-adlaw kami nakakasala. Pasaylo kami naman mga sala. Ikaw lang ang ay pagdayawon, waray na iba. Ginampon naman ni hangaran ni Jesus. Amen. So yan makikita natin, ma-observe natin ang prayer ni Jesus Christ, halipot lahiya. Verse 9 to 13. Diri sugad kahalaba. Halipot, ngayon, simple lang. Diri na damo nga mga makuri na mga formula or equation. Siya ini nga aton pag-araman niya is, ano ba ang importante nga content hit pagampo para makabaro kita hit sakto nga pagampo. Kay makabaro nga ni kita hit proper content hit prayer, malilipay ang Dios sa aton. Pero kung diri liwat sakto hit aton pamaaging pagampo, imbis nga malipay ang Dios sa aton, ang nagaampo kita, diri lugod yang malilipay kano. Kay diri man hiya naglo-glorify kay tungod nga diri sakto ang pamaagihan pagampo. Okay? So yan nakita naton nan siya naton main passage nasing ang Ginoo in this manner. So amo ko ninit pamaagi. So yan nagipapakita yan na aton ang Ginoo kung ano ang sakto nga pamaagihan pagampo. Diri puro parehasit kanan hitin or hypocrite. Okay? Na ang pagampuhan mga hypocrite ngan hitin, diri naglo-glorify ang Ginoo, ang Dios, diri liwat nalilipay ang Dios. Kunit imo manner hit imo pagpray, pro parasit kanan hypocrite or hitin. So so natong point 1, we must learn the proper content of prayer from the Lord Jesus. So ini nga prayer na nagtututdo haaton niya na pinagihan pulong ng Dios, ang nagtututdo ni personally ang aton Ginoo nga Jesucristo. Okay? Amen? Amen. So yan kitaon naton ang siya nga content naton prayer. Nasi nga di
Our Father in Heaven. So yan na, itaton prayer, kinahanglan naton i-address to God the Father. Okay? Tapos itaton tawag ha Diyos, Father. Kaya kay tungod kan Jesus Christ, ini nga time, diri pa fully aadaha adoption ang mga disciple ni Jesus. Kay tungod nga, waray pa ya kamatay ha cross, ngan waray pa ya ka resurrect. Na bumalik ha, Diyos Amay. So diri pagod, kabugusan han, pag-ampon han mga disipulo han Diyos, kay tungod nga Hesus Kristo waray pa ma-sacrifice, okay? So yan na, i-address naton prayer ngadto ha Dios Amay. Diri lot karigsigon nga pag itaton prayer gin-address naton kan Jesus Christ o Holy Spirit sa lana or mali. Okay? Sakto gyapon ni tiya. Ang gusto lang ni point out diri aton, itaton prayer kailangan naton i-address ha Dios. Diri ha creator. Kaya pag itaton prayer gin-address naton ha creator, nakakasalala kita. Kay we doing idolatry. Kung itatong prayer, i-address naton ha creator. So, ganalit kan Buddha. Di ba? Nagpe-prayer kan Buddha. Hino pa nga mga creator nga, ginaampuan yan at mga tao. So, diri tiya sakto, diri nalilipay ang Diyos, diri na glorify ang Ginoo. Kung imo prayer, igahatag mula ha tao, diri ha creator ha Diyos. Kailangan iti mo pagampo, igahatag mo gudlay ni ha Diyos, diri ha, ginhimo han Diyos. Okay? So yan na, amin kinanglit atong pagampo is, may daya ka seryoso, ngayon kinasing-kasing. Amo gulinit papabalik-balik niya nga bersikulo. So yan na, itatong first subpoint na naton content, proper content and prayer, we must know that prayers must be addressed to God the Father. So, yan na, pag nagampo ka, tikam niya ay Heavenly Father, Diyos Amay, o kaya Daddy, Tatay. Kung hain ka nga, mas closer hain mo anaton Diyos Amay. Okay? Amay tatin mo siya na iga-address it mo prayer. So, kita natin main passage para mabara natin sunod nga content. Our Father in heaven, next is, hallowed be your name. So, ano ba't karigsigon hallowed be your name? It karigsigon is to make His name holy, okay? Holy, sanctify, or to show honor. Ito karigsigon hallowed be your name. So, yan na, paros gyapon yan ginyakan han Ginoo, di da Old Testament, na aniyang ngaran masasantify. Ha Old Testament, Ezekiel chapter 36 verse 23. I will sanctify my great name, which has been profaned among the nations, which you have profaned in their midst. And the nation shall know that I am the Lord, says the Lord God, when I am hallowed in you before their eyes. So, paano na-hallowed, nasasantify, na nagiging holy ang atong Diyos? Pinaagi haaton. Usa na ito nga pinaagi atong pag-pray. Okay? Na nagre-request kita ha Ginoo, kita natin ang previous verse, hallowed be your name. Make your name holy. Ito nga hallowed, diri kita nagsusugo ha Diyos. Kundi, na-request kita. Warit nagre-request, nahangyo kita ha Diyos. Na niyang ngaran, masantify. Duwari kita ability to make His name sanctify or holy. It is God. Diba? Kaya nga nasa niya dito Ezekiel, yung prophecy na I am the Lord God, says the Lord, when I am hallowed in you before their eyes. So, natagaan kitahan Ginoohin pag-intindi, pinaagihan Holy Spirit nga didi aton, natututduan kita pinaagihan Biblia na masasantify, okay, magiging baraan, madadayawan iyang ngaran, pinaagihan atong pagampo. So, prayer must include
include a humble request to God that His name be glorified by all creation. Okay? So, ang aton second proper content is, we must know that prayers must include a humble request for God's name to be glorified. So, after nimo i-address ang Diyos Amay, ma-request ka, mahangyo ka Diyos Amay, na niyang ngaran mag-glorified, madayaw, mahimaya. Okay? For example na leto, natuod ako, wari kita yan na dinhi, diri kita magiging Kristohanon, kunwari ibang nga tao nga nagampo para aton. Nahindon dumang ko na ako dati nga life coach or leader ha TBC, kasi nga 3 years ko no, sobra 3 years ko niya naginampo ako na maging Christian, makaintindi ako. So, ang reason niya na kaya ano kita naging Christian, kaya may mga tao nga nagampo para aton. Kundiin, asya liwat ito ang pamaagihan Diyos. Okay? Kaya ano kita ginsusuguhan Diyos nga matalwas kita, kaya amo ang pamaagihan Diyos para pagtalwason niya mga tao. Kaya tungod nga may nagaampo. Okay? So yan na, ito nga usa nga po nato na proper content. Balik kita naton main passage. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So yan, ini nga verse, gintututdoan na ato ng Ginoo nga, maghangyo kita Ginoo, papinubsanon nga kasing-kasing, na niya ginhadian, otoridad, okay, ngan kaburuton, may nga din niya babawan tuna. Kasi ang ginhadian han Dios nga niya kaburuton, natuman na. Come to existence na aniya kingdom ngan will ha heaven. Pero di ha earth, diri pagod diha kabugusan. Okay? So, amay tunusan pamaagihan Dios para aniya ginhadian, di diha babawan tuna, may nga dan ha fullness, kay tungod han mga nagampo. Okay? Dinha aton, for example, ha aton pamilya, may da pa aton pamilya, waray pa ilaroman ginadian ng Diyos. Diri pa nagsusunod suguhan Diyos. So, pwede natin igampo. Kita aton kalugaringon gihap. O kaya iba aton nga kilala, aton sangkay, waray pa yan makaintindihan kaburuton han Diyos. Han mao pa nga plano han Diyos. Igampo naton gihap naton hera. So, gan maniniya nga, magahangyo kita Diyos nga, na inampo ko, hipulano, may nga dahan imo, ginhadian, magtutuman niya, magsusunod niya imo balaod, ngan makaintindihan imo kaburuton. So, amay to, kuan nagahangyo kita, Diyos, amay to usa nga mga proper content hit prayer. Siya na, kakano man umabot ang ginhadian ng Diyos, din niya babawan tuna. Ano nga, ang time, kakano bahiya. Nasa rin ni Jesus Christ sa Matthew chapter 12, verse 28, "But if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you." So, ang ginhadian ng Diyos, kumanhina din niya kalibutan, ang panahon nga naka ni Jesus Christ, nagkakas out iyahan demon. So, kaya niya nagkakas out ng demon, kaya nagawas ang demon, karigsigon, nagpapahibaro Yesu Kristo na ang ginhadian ng Diyos, aadin na. So, amay ito nusang evidence na ang ginhadian ng Diyos, aadin na kalibutan. Ano usang nagyap nga evidence nga ginhadian ng Diyos, aadin na kalibutan, kay tungod aton na mga believers. Kay kada usa aton na mga believers, it aton hadi i Jesus Christ. Kung itimo hadi Jesus Christ, karigsignon, aadin na babawan to ng ginhadian ng Diyos. Pero waray pa nakabugusan. Okay? Yan ang pidigap natin igangyo ha Diyos na kada natin kilala na ang ginhadian ng Diyos an usang nga tao natin kilala na abrihan ng Diyos sa niyaw na huna na magsunod diyan kaburuton ngan balaod ng Diyos ngan makaintindihan planohan Diyos o kaburuton or will. Okay? Amen ba? Amen, amen. So yan prayer must include a humble request that His authority and desire
will happen on earth as it is in heaven. So, an authority ni God, ng kaburutonahan Diyos, perfectly natuman na ato na halangit. So, ito ato niya na prayer, matuman gyap di diha babawan tuna. That's why gyap, ama itong pamaagihan Diyos na magkakaadan second coming. Okay? Magkakaadan last day. Kundi ang ginhadian ng Diyos, di diha babawan tuna, magkakaadan kabugusan, kay tungod nga may nagampo. Okay? Amen? Amen. So, anaton, ikatulong nga proper contented prayer, we must know that prayer must include a humble request for God's dominion and will to be done on earth as in heaven. So, ito di katulong nga content itatong prayer. Balik kita natin main passage. Nasa nga di, parahan another proper contented prayer. Give us this day our daily bread. Ano na nagaampo ako, hindi rin pa ako Kristohanon, ita akong pagampo, pag-istorya Diyos, ang Diyos, puro parang siya genie. Na pag nagaampo ako, parimi ako na-request ng angaro. Pero nagaram na ko ang pulong ng Diyos, diri lang ito, permi lang mga ngaro ka Diyos. Okay? May dangan niya proper content. Na diretso dahil kita, give us this day our daily bread. Okay? So, yan na, ni Jesus Christ, gintututuan niyan mga disipulo, na magkadag kita mapainubsanon, nga mangaro kita ha Diyos, mangangyo kita, han mga kinahanglan naton, di naton kinabuhi. Mapapansin naton, daily bread. Daily, monthly, daily, yearly. Okay? So, na daily lot ang Ginoo nga, maposes luwat kita, han possession din hababawan tuna. Okay? Sa rin pa ni Brother Red na, sakto-sakto lang. Basta ayaw lalat ako magkuri nga, makasala ko, ayaw lalat pa sobra na mga ngalimot lahat kay mo. So, mga ngaro kita ha Diyos, kita atong kinanglan, physical. Si Karaya ba? Oo, si Karaya. Oo. So, usa nga mga daily bread naton, mga importante nga butang naton dili hababawan tuna is physical food or physical things. Like pagkaon, tubig. So, diri to maraot na maaro ka Dios nga, Lord, tagay ako buwasin pagkaon para ta pamilya or yan ang adlaw. Nga diri tiya maraot na mag-aaro kay material things ha Ginoo. Basta kinahanglan mo hiya. So, amo tiya diri sa lang nga mag-aaro kahin mga material nga butang. Para sa diri ha Matthew, nasa ni Jesus Christ, Matthew chapter 7 verses 9 to 10. Or what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone? So may dapat diri aton kun aton anak nangaroing tinapay tatagaan mong halas. Tay tagay daw tinapay. Sige adin halas. Agwason pagod kobra. Or if he asks for a fish, will he give him a stone yan siya, serpent? So makikita natin din nga na waray tao nga magsusuga dito kung tato na anak naroon tinapay nga isda. Nahatag man kita. So next verse na siya nga di, if you then, being evil, kita daw description ng tao, sa ring ni Jesus Christ, ano tao? Evil. Kaya ano, makasasala na kita. Fallen. Di ba? Know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him. So, ang context is bread and fish, which is ito ang cultural food han mga Israelites. Bread and fish. Didilo ta Pilipinas, ano lahat atong cultural? Rice ngan sura. So, diri maraot na maaro ka Diyos ngihin kanon ngan sura. Bahala ka. Di ba? So, diri maraot na haimo prayer, mangaro ka ang physical food. Okay? Kaya kinahanglan mo gihapon na tiya. Yan na, ang Ginoo, nagpapahinamdam aton, brothers and sister,
na aniya mga tao, aniya magsurunod, ang mga Kristohanon, dirila nabubuhi ha physical nga pagkaon. Nasa rin niya ha, Matthew chapter 4 verse 4, But Jesus answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. So, diri ka lang mag-aampuha Diyos parahan nourishmentan imo lawas. Mag-aampo ka gihapon ha Diyos parahan nourishmentan imo kalag or spiritual. Okay? So, as you pray, na nagahangyo ka Diyos para nimo physical needs, ayaw kang ngalimot na maghangyo ka Diyos para nimo spiritual needs. So, kita na mga Kristohano, diri lang kita nabubuhi physically, but nabubuhi gyap kita spiritually. Amen ba? Amen na. Diri mo pabayaan na nimo spiritual life. So, o nga, iti mo physical, diri malnourished, pero malain liwat iti mo spiritual life, malnourished. Paano natin masasabtan kung ano sa nga tao, malnourished spiritual life? Kung diri maharam kung paano mga tuhalangit. Di ba? Pakainan mo, kung mamatay kaya na, mapatikain ka, langit o impyerno? O, bahala na ito, Lord, it mabaton. Pero tak gusto, malangit unta. So, makikita natin nga, may da malnourished itiya spiritual life. So, amin ang ginagahat aton ng Ginoo nga, hit aton pagampo, mangarom nga ni kita Diyos, diri la para naton physical needs, but para gihapon naton spiritual needs. Amen ba? Amen. So yan na, prayer must include a humble request for our daily necessities of life. So yan na, as we ask God hanaton mga daily needs, nagpapakita ito nga ikaw, nagdidepende ka ha Diyos. Diri ka nagdidependehan mga butang didi hababawan tuna. Kaya no, for example yan na, paros ka kayan ko, iba ato na ko na, diri ka nagpo-problema, hindi mo kakaunon buwas, sunod nga simana o adlaw, praise God. Diba? God give you an abundance. Diba? So, you should pray, gihapay mo spiritual nga, Lord, tutdoy ako nga, paano kini gamiton nga abundance na makaka-glorify mo. Na pag umatubang nga kay mo, makakasaring ka akon, well done, good and faithful servant. Diri yung mga kasaring na, away from me, I never knew you. Diba? O kaya, Lord, help me nga mag-prosper pa ako, gihapon ha, spiritual life. Diri natin kinahanglan pabayanan natin spiritual life. Kay ada to didaan tinuod nga karikuhan ng ginhatag han Dios sa aton, anaton spiritual life. Amen ba? Amen. So yan namin it shows our dependence on God, not on this world. So anaton ikaupat nga proper content it aton prayer, we must know that prayers must include a humble request to God for our daily needs. Daily needs naton spiritually and physically. Amo gyapon akong prayer hit akon family, hit akon mga anak na diri la ko tutubla itera physical. I pray gyapon nga nangaro ako ha Dios nga, Lord, tagayhin pag-intindi halarom nga pag-intindi tak mga anak. Di ba? Amo ito takon hingya pa Ginoo. Kay sering pa ha akon line kung successful hiratira career physically pero spiritually malnourished siya bagan diri na fulfill it akon pagiging father as a Christian. So, amo ito akong hingya pag Ginoo nga prayer para ta akong pamilya. So, amo ito include natin hiya. So, let's go back natin main passage para another proper content. Matthew chapter 6 verse 12. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Siya na, ini nga verse na atong ginbasa, brothers and sisters, may ni proparious nga verse. Ada ni haluk. Para ma-identify naton, it karig unit depths. Okay?
Basahan natin Luke chapter 11 verse 4, and forgive us our sins. So kan Luke, iya gingamit ang word nga dep, sins. So karigsig yun, ang dep nga di is sin. Okay? So yan na, gintututduan kita ang Ginoo na maghangyo kita ha Dios nga pasayloon na naton mga sala. Okay? Amin gintututduhan Ginoo. Sugad man na nato pagpasaylohan nakasala haaton. Okay? So we must recognize na kinahanglan kung bago ka mangarohin kapasayloan han imo mga sala ha Dios, kinahanglan na makasabot ka nga makasasala ka. May nakasala. Kinahanglan mo i-admitar nga ikaw nakasala ka. Diri ka nga ni nag-admitar nga makasasala ka, diri ka magko-confess at imo sala. Sugad man in sirinhan 1 John, kung magko-confess kita, nasa nga di, 1 John chapter 1 verse 9 to 10, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung kita, magkukumpisal kita at aton sa lahat Diyos, maadmitar kita nga makasasala kita, ang Diyos, ang damiya magpasaylo. Pero maaram kita in context, ang context ini nga as is the chosen, the God's elect. Kasi ang mga dirigin pilihan Diyos, diri tira nag-admitar, diri tira magkukumpisal, tira mga sala, had Diyos, kinukurya ni tira. Okay? And then verse 10, if we say that we have not sinned, we make Him a liar. And His word is not in us. So, amay to ya, brothers and sisters, na haatong pagampo, gintutudang kitang Ginoo nga, magkumpisalit aton sala. Okay? Mangaro kitahin, kapasaluan, ha Diyos. Nga na, may dagyapon warning, haaton ng Ginoo, kung mga tao nga nakasala aton, diri kita maara magpasaylo, ano ba't warning ang Ginoo? Nasa nga di nga, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. It corrects siguro ni brothers and sisters, it pinilihan Diyos, God's elect, naturally napasaylo. Pero kung diri God's elect, diri tiya napasaylo yung tao. Nagdudumutit hiya. Amen ba? Amen. So, sanglit ako, brother, kung nakasalaman na kayo, pasaylo ako. Ngayon, piging papasaylo ko, gyap ka mo. Okay? So, amin yan warning haton ng Ginoo, kung diri kita maara magpasaylohan, nakasala aton, bisin hino pa matiya, nagre-resulta leto, nagpapatuod leto aton, nagpapamatuod laton nga, diri kita anakhan Dios. So, ametod ko niya. So, yan na, prayer must include a humble request for God for our sins as we forgive those who sin against us. So, naton another proper contented prayer, we must know that prayers must include a humble request to God for forgiveness as we forgive others. So, pag nag-aampo kita ha Diyos, mag-aro kahin pasaylo ha Diyos. Kumpisal ka imo sala ha Diyos. Lord, pasaylo agad ako. Diba? Nakahuna-huna ko maraot nga butang kan Brother Paul. Joke lang to. One la to. Kumbaga, pananglitan la. Okay? So, nga di kita na aton another content para mabaro kita second to the last na content na naton proper content and prayer. Matthew chapter 6 verse 13, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. So, ang word dito nga temptation, another word niya is trial or calamity. Diri liwat karigsigon na nagsusugo ha aton ang Ginoo, diri kita igbutang ha trials. Kasi biblically, kung nagbabasa kita ng Bible, ang mga tauhan Diyos nag-undergohin trials or calamity. From Genesis to Revelation, especially naton Ginoo. Okay? Diri tayo karigsigon nga, diri kay butanghan Ginoo ng trials. Pero ang karigsigon hindi, na magkaada kahin spiritual protection. Okay? Gintututduan ni Jesus Christ,
ang mga disipulo na maghangyo ha Dios nga tagaan kitahin spiritual protection. Pag nagampo kita, maghangyo kita Dios nga tagaan kita ng spiritual protection. Na diri kita madarahan sala or diri kita bumaya han pagtuo naton. Now which is honestly brothers and sister, amo gyapon akon prayers ha Ginoo kaayo. Ako Lord, I pray nga diri ni kapuyon hera pagtubuhay mo, pangalagad mo, bisan diri madali pangalagad ha Ginoo. Sa ring panirat pangalagad ha Ginoo, bagal ako ng roller coaster. Igbaw ubos. Pero pasalamat kita ha Dios na aton pangalagad yan ha Dios, diri parusan kanda apostol na nagkapipriso, di ba? Na labay pera sa mamatay. Kita yan na waray. Okay? Siguro, number one na nakaka-discourage siya ato niya na obstacle hit pangalagad na Ginoo is rejection. Pag nag-imbitar kita kilala, diri makadi, medyo naluluya kita, kay tawo manggod kita. Okay? So, kinahanglan, magampo kita ha Ginoo spiritual protection na diri kita madarahan kanan kalibutan or sala or diri kita bumaya hanaton pagtuo. So, yan na. Asyati at aton ko ano naton na prayer must include a humble request for our spiritual protection. So naton second to the last nga proper content, we must know to pray humbly for spiritual protection. May dadabay ito yan na pag hino ba didit nagaampo nga nangangaro ha Diyos in spiritual protection? Waray pa no? Oh, ni ma'am. Praise God. So, actually, naturally, pag bago ka pa lang nga believer, dire ka ito naghihingyap. Diretso ka dayanan, give us our bread, our daily bread. Di na ka lang na sentro. So, importante gihapon na mangaro kita ha Diyos in spiritual protection. Di ba? Kaya di kita yan at gera, warfare, spiritual. Okay? So, ito ya. And last, kikita natin ang last content. Second to the last ini. Kasi nga di, for yours is the kingdom, God, and the power, and the glory forever. Karagsignon, dili nga last nga verse, sentences, ang Diyos, nagtatag-iyayahan kingdom, authority, power, sovereignty, glory, honor, forever, time. So iniya, ipapakita aton din nga, prayer must include praise and blessing to our God. So naton next content is naton prayer, we must bless God in our prayers. So within your prayer, kailangan i-bless mo God. Paano mo i-bless si God? By giving praise and worship Iya. Okay? So ito pamagay nga pag-bless. And then lastly, may dapan yakan ginawa aton John chapter 16 verse 23 to 24 with regarding her prayer, in that day you will ask me nothing. Most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name, he will give you. Until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. So yan na, gisusugok kita natin Ginoo na mag-ask kita in the name of Jesus. Okay? Sanglit itaton, last content itaton prayer, we must know to pray in Jesus' name and end it with Amen. Amen is yes or nag-agree ka. Kung ano tinuod ngan reality parte ha Dios. So, amin yung mga content aton pag-prayer nga hopefully, iniya aton discussion nga na nakabulig ni iyo. Ito yung prayer life. Ayaw ka baraka, ayaw ka disappoint. Pag nagpe-pray ka, worry ko maninikahimo. Don't worry. God is God of many chances. Di ba? Bisan gyapon ako, diri ko pa manini perfectly na-apply. Okay? Diri ko pa ini perfectly na-apply. Ay ako gyap nagpa-practice lagi hapon ako. Okay, adit aton kuan, gitaw ka gudti. Sorry. Oh. So na nasingadi we must know that prayers must be addressed to God the Father. We must know,
Kaya? We must know that prayers must include a humble request for God's name to be glorified. Ikatulo, mag-request kita kan God na God niya dominion and will may nga diha kalibutan. Okay? And then mag-request kita kan God na atong daily needs. Tapos mag-request kita kan God nga pasaylo na naton sala. So, hindi din na kita big idea. Ang atong big idea natin sermon is, sige, dito na lang, brother. Okay, ako na lang. We must pray according to the Lord Jesus' teachings in the Bible. Because ini nga gintutduhan Ginoo nga proper content, amin yung nakakahatagin himaya at Diyos. So, sa rin ko pa, i-practice lang naton. Okay, pwede niyo i-screenshot ang aton yung steps para waray maraw dito, kikitaan mo na kung magpipray ka niyan. Okay, kung may naka-devotion, kung nagdi-devotion ka na, magpipray ka, pwede mo ito guideline. Ngayon, pwede gihapon kung unahan man ani katulo, waray problema. Basta unahan mo one God the Father. Pero mas maupay, kung ano man ang ka-organizan Ginoo, put in order, subdan mo na lang gihapon. Okay? Ngayon, nagsisringya pa kayo ni Haiyo nga, diri karag signon na pag gin-practice naton o gin-apply naton ini nga content and prayer, tanan naton request sa Ginoo babato ng ikahatag naim diri tiya guarantee. Okay, kita lagi nagsasubmit la kitahan will han Dios. Okay, within an atong prayer. So amalin yung tama nga pamaagi gintutdoon lang kitahan Dios han tama nga pamaagi han prayer. Okay, nga diri pabalik-balik. So actually kita akon uncle dito sa Samar nasisina ito yan kay nagiba ko na kon relihiyon kay dili ka maaram iti mo lula puro panatbat. Di ba? Puro pamatbat ko na iti mo lula. Tapos nagiba kan reliyon. Ang puro pamatbat na hirap pag-pray. Repetition, di ba? O preyo, amay namon. Ako nagsisaring ako, diri maraot nga pag nagpe-pray ka, makot kan verse. Pero ayaw la i-identify prayer nga amon na ito prayer karag signon. Diri tiya asya. So hopefully brothers and sisters, na-bless kita ito ato na discussion. And nakabulig yat aton Christian life regarding it aton prayer life. So let us pray. Then magkada kita yung communion tapos mag-closing. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you honey mo grace. And Father, we humbly requesting to you na buligan mo kami, na tagaan mo kami pag-intindi kung paano ka naman madadayaw. Ngayon ginaampog hapon namon na ani mo kaburuton, nga ani mo ginhadian, may nga di hababawatuna, may nga namon pamilya, business place, workplace, unhain man mo man kami ginbutang, I pray ani mo kingdom and will may nga da. And I pray Father God na ikaw maghatag namon daily needs, physically and spiritually. Ngayon pasaylo kami namon mga sala na amon nabubuhat kada adlaw, nga nagaampog gihapon kami hin proteksyonan mo namon pagtuo kay tungod nga adlaw-adlaw kami nakaka-experience nagatubanghin mga pagsulay tikang kaaway ngayon ikaw gudlaan angay dayawon ikaw mahimayaon ginaampon namon ni ang ngaran ni Jesus. Amen. So magpapartikitahan communion. So niyan possible pwede kita mag-question and answer kung may ka mo pakayana. Ano ba ito?